yan. Ang acronym niyan, may acronym ba ito, Julie? Ayun, ano pala, go down and eat before fathers comes. Go down And eat and eat. before father comes. Dito naman, bad boys eat apple during the climate. Okay, naalala ko na. Fat boy eat. Sa shark, Fat boy eat. Go down. Hindi ko nakalimutan. nakalimutan ko na. Pagod yung hindi kasi nito eh. So sharp, sabi sa niya, go down and eat apple during... Go down and eat. Go down and eat before father comes. Sa ano naman, sa flat, bad boys eat apple during good climate. Pero pinagbalik ko. Pero ako, hindi ko ito nakabisada eh. Nung nag-aaral ko siya, nabisada ko G, D, F, F, C. Dito naman, B, B, A, G, C. Yun ang nabisada. Pero mas okay to. Iba naman yung learning ko sa learning ko. Mas maganda ko. Okay? So, halimbawa, pag nakita mo, again, pag walang sharp, walang flat, anong key yun? Jen? Very good. Okay? So, sabihin natin, ala, tatlong sharp. Ano kayang key nito, Giselle? Ano kayang key? Halimbawa, tatlong sharp. Ala, ano kayang key? A. Ayan o. Ayan o, number. Tatlong sharp. A. Halimbawa. Ano yun? Number of short I have number of short. Instruction. Halimbawa, okay? Sa hymnals. Punta kayo sa hymnals. Exercise tayo. Exercise. Tingnan ko sabi sa music class mo. Sir. Kasi bilang. Oh. Page number 1. Paunahan tayo ha. Page number 1. Anong key? Sa mga bago. Princess, Jen, Giselle, Kuya Sally. Ha? Anong G sharp? G. G lang. Hindi G sharp. Halimbawa, isang siya. Ito siya. Dalawang siya. Dalawang siya. Number 2F. Wait lang. Unahan niyo ko ha. Number 5F. Halimbawa, ganito. Pag limang flat, ibig sabihin, D-flat yun. Ano itong itsura ng flat? Ganito. Itsura ng sharp. Saan makikita yon? Katabi nito. Katabi ng treble clef. Okay, by the way, ang tawag dito ay treble clef. Ano yun? Bass clef. G clef din, hindi din ang tawag. Treble and G clef. It's the same thing. Lamig ah. Mami, umabot yung lamig. Malamig dyan. Okay. So, page number 3. Anong 3? Wow, what my Okay. Page. Page number Page number 4. Anong key? A flat. Babilangin mo siyempre. Page number 5. F. Very good. Engineer. Dapat nakano mo sila. C.
Sige, wait lang ha. Kay Cresani naman, kay Cresani. Cresani, page number 7. Anong key? Anong key niyan? Kay Cresani, ano sasabi? Anong key? Hindi ka sa makikita. Ito, dalawang key ilan? Anong tawag dyan? B flat. Okay, ito, hindi yan B flat. Ang tawag dito kay Sani, flat. Okay, flat. Anong ibig sabihin ng flat? Half, half step, half step high, half step low. Ang sharp, half step high, ang flat, half step low. Sa piano, yung ito C, ito ang flat. C, ito ang sharp. C sharp, C flat. So, next, si Lizel naman. Lizel, page number 11. Lizel, ilan? Hindi EB ha? E flat, okay? Next, si Jenny Rose. Page number 14. Bilangin mo, huwag ko sabi mo lang. Ha? Very good. Okay, si Princess naman, hirapan natin ito. Yung mga ano may sharp pa. May flat na may short pa. Pagkahalo. May ganun ka? Page 29. Tapos pa, unahan eh. D. D. So, guys, I'm expecting you to memorize yung key signatures, okay? Pag nakita nyo tatlo, ano kaya yun? Pag hindi mo maisip, tumingin ka na sa kopya mo. Andito na yung kopya, oh. Dito, nandun, tsaka nandun po sa piano. Lagyan ko pa yan dito, kaso makakapag. May technique na. Basta may bilang. Oh. Anong bilang? Sige nga, pag nakakalimutan ko na eh. Anong bilang? Minsan yung mga tool ha. Hindi. Hindi ba yun? Hindi ba ito? So, Mrs. Sandalay, di ba? Apat. Mas madali siyang malaman mo yung key. So, apat yung flat niya. Hindi ka na mag-verbal na yan. Pag alamin mo lang dito yung pwesto yung flat. Unang flat mo kasi ito nasa B. Sunod E. Pangatlo A. Pang-apat yung E. Diba? Pag flat, yung second to the last na flat, yun yung key. Oo, tama. A flat. Tama. Oo, nalala ko na. Ito pa. yung Second to the last. Second to the last na flat, yun yung key. Pero kailangan maunawaan mo yung placing ng note. Oo, yung placing na yun. Okay? Ang placing kasi ng note na to. Kunyari, punta tayo sa D flat. Ang placing ng note, baba, taas, baba. Second to Okay? the For last. example, ha? Pag sharp naman, Teka lang, flat muna tayo. One step at a time. Buti, nandito si Julie. So, ay isa pang technique ha. Magbisaduhin mo or magbilang ka. Pero kailangan mo matutunan yung placing. 1, 2, 3, 4, 5. Here we go. Let's draw. Tawag yan, G clef or treble clef. Pero pagtatara-alaman mo natin yung bukas na umaga. G clef. So, ang placing ng note, halimbawa, punta ka sa B flat. Tingnan nyo sa, pagmingin sa module, B flat. Ang pinaplat niya, placing niya ganyan. Ngayon, dun sa sinabi ni Julie, kailangan, kabisado mo to. Basta, eto, middle C yan. Saan ang middle C? Andun. Yung kaninang inaral nyo. Itong middle C, basta tandaan mo lang itong C. From that, you will count. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. So from here, magbibilang ka. So for example, the problem here is yung key of F. Ang pag isang flat, key of F. So dahil wala siyang pang second note, hindi mo alam. Kasi ang napaplat niya, B flat eh. Basta, ano lang naman to, ibang mga way ng techniques para malaman mo kung ano yung key. So, yung placing ng mga notes niya ay ng mga
flat or sharp, baba muna pagkatapos taas. Baba. Tapos taas. Tapos baba ulit. Yan. Baba, taas, baba. So, ang sinasabi ni Sister Julie, para lang malaman nung kinito, anong nauna? So, bibilangan natin 1, 2, 3, 4, 5. 5 flats ha. Siyempre, di flat yan. Pero kunyari, hindi mo alam, diba? Wala. 5 flat, ang dami naman. Naalala ko, ang sabi sa akin ni Sister Julie, yung pang second to the last na note, yun yung key. Saan kayo yung second to the last dito? Saan mga bata? Ito. Wala. Ano kaya ang note to sa guhit? Bibilang na ngayon. Siyan, di ba? C, D, E, F, G, A, B, C, D. D. Ibig sabihin, D flat. Palakpakan. Sa baba. Sa base plate. Apat naman. Sige, paano? Yan, itong game yan ay sandal. Sandalay. Titingin ka naman dito sa baba. Ang flat niya ay last sa B. Pag bumilang ka pa baba, 1, 2, 3, 4. So, tatama nga siya sa, ang pinito is A. Tatama siya sa A. Yung pinakamaba. Hindi. 1, 2, 3, 4. Apat lang. Kasama na siya. Saan? Parang di wata din mo rin. Diba ito? Diba nasa B siya, nasa B. Nasa B. So, bibilahin siya 1, 2, 3, 4. Ang sinasabi naman ni Teacher Paul, yung pinakamabang nota, Yung last, no? yung last note, Last year. hindi yung last note, last flat or sharp, bibilang ka pababa. Pero sa baba ko naman i-apply yun. Sa base flat naman yun, base flat. Okay. Halimbawa, base flat tayo ha. Halimbawa, okay? Halimbawa, tingin, C, D, E, F. Oo. Teka lang, wait lang. Ito ibang way pero mas complicated. Pero no stress here kapag kinodisado mo to. Go down and eat. Give the father dance, saka fast boy. Eat apple during planning. Sabi mo to, itong CPE, Ano na? sabi mo na Oo. yung nota. Teka lang, mas para sa akin kasi, for me as your teacher, complicated kasi itong sinabi niyo. Kaya hindi ko ito Teka lang, bakit meron namang issue para malaman ko yung bakit pa ako bakit pa ako magbibilang-bilang dito. Kaya hindi ko na-entertain siya dati. So, ang sinasabi naman niya, dito sa chart, lumawa, ito, bibilang ka. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, pag gano'n, C, D, E, F. Pag sa sharp, pag sa sharp, iba eh. So, sharp, ibig sabihin, di ba mas complicated? Iba yung sharp, iba yung bilang ng sharp, iba yung bilang ng flat. Kaya hindi ko siya in-entertain dati. O sige, pag sharp, ilang ng bilang? Pag sa sharp, sir, pinakalang pataas ng isa. So, isa. Isa. Yan. So, ito, F2 eh. So, ito, G. G na. So, ito ang G of G siya. Sa ano lang siya, sharp lang So, siya. tandaan nyo, pag gusto nyo yung ganitong way, pag mas komplikado, Basta may choice lang naman. oo. Pero para sa akin, komplikado to. Pero dahil yung open up nila, nililito na sila. Kaya nga ayoko nito yung way na to eh. Sabi ni Emon, base flat lang, hindi pwede sa talaga. Isa lang. Ito, yung sinabi ni Julie, Sharp. Pag sa treble breath naman ng sharp, hindi nga pala sa sharp. Add ka lang na isa. Ano sa
Pag sa flat naman, pababa. Diretso. Ang arrangement niya, So, na- bababa. Kaya nga, mas madali ito eh. Bakit basta ito eh. Yung nasa taas na yung nakabitag pa ka naman yung go down. Hindi kasi, Pero dapat kasi, hindi, teka lang, be, wait lang. Mahirap yan, yung way na ganun. Kasi hindi pa nila kabisado to eh. yun nga dapat, ito dapat. Kaya niya kabisaduhin dati eh. So, bago na makabisado to, yung mga key, kailangan kabisaduhin mo na nila to. So, complicated. So, ang ibig sabihin, wait lang, ang point ko, bakit pa ako makapaghirap na kabisaduhin ko to bago ko malaman yung mga keys kung meron namang easy way? Ano? Diba? Hindi ka rin makakapagturo, hindi mo rin kumabisa. Kaya nga, ang tinuturo ko dito, Julie, malaman mo kaagad kung anong key. Gets mo ba? Para malaman mo, doon na natin malalaman yung pinag-aralan natin kanina, yung major chords, para malaman mo agad yung major chords. Gets nyo? Gets mo, princess? So, forget everything about this. Itong last, tsaka ito. Forget about that. Go with easy way. Okay? Para malaman nyo kaagad yung key signature. Pag sa hymnals, pag nakita nyo, ay tatlong chart, ibig sabihin, key of A. Hindi yung, yung magbibilang ka pa para malaman mo yung kung anong key niya. Nagets mo, Jen? So, dito kasi, sa sharp, sa bass clef, magkaiba pa siya. Sa treble clef, yung panghuling note. Kung ano yung natapatan na niyang key, yun yung key. Natapatan niyang line, yun yung key. Dito naman, pag sharp, isang bilang pataas. Pag flat naman, 4 pababa. Paano kapag yung nota mo lang dito, bilang ka pababa, 1, 2, 3, 4. So, C. Tama? So, forget everything about this one. Just focus with these techniques. Go down and eat before pagkakal. For fat boys, ito na naman, kapag wala kang manual. Pero as you go along with the music, basta pag nakita mo agad tatlong sharp, ay key of A. Parang instinct mo na, magiging instinct mo na siya. Nakuha mo, Paul? So, di ko alam yung ganung way. Ngayon ko lang na-encounter. Kasi, dahil na-familiarize na ako dito. Si Ma'am Ruth kasi, ganun siya magturo. Kahit maliliit, sinuturo. Oo. Kaya dito tayo si beginner class. Kailangan one step at a time. Tandaan nyo, ang pagiging teacher, kailangan alam mo i-condense kung ano yung kayang kainin ng Parang sa pagpapakain ng anak, pag pinakain mo siya ng hindi kay charity, ng hindi malalambot, hindi niya makakain yun. Ganun ang teacher. Kahit marami kang alam, pag tinulong mo sa teacher, sa student, hindi nila kaya mo yun. Useless lang din yung Pero thank you dun sa suggestion mo, Paul, tsaka Duli, tsaka ayun. Hindi ko alam yun talaga, honestly. Kasi nga, sanay nga ako dito eh. Kaya hindi ko na siya na Okay? So, question pa? Duli, okay ka lang? Hindi ka naman na-upset? Hindi kasi ang inaano ko lang, guluhan na nga sila. That is my Pero understanding may ng technique. Sa kanya madali kasi kabisado niya yun. O, paano nga kung hindi mo kabisado itong mga At least may natuto. Pero kasi, ang iniisip ko yung mga beginner, mas maguguluhan Pero sila. okay na rin, at least alam nila yung technique. Eh, di kung nadalihan sila dito, first, diba? Hindi, ang sinasabi ko nga sa'yo, bilang teacher, as I think, I discern na mas madali ito, na kahit hindi na nila muna nila ito malaman. Siguro, pag someday, kung may ganun technique, eh, tinuturo ko na rin. Tama ba, Princess? Okay. Naintindihan niyo pa din? Basta, kalimutan niyo yung pinag-usapan. Ha? Kalimutan niyo to. Ito lang. Ito lang alalahanin niyo. Ito lang alalahanin niyo. Kalimutan niyo to. Ito lang alalahanin niyo. So, tumagal tayo doon. Sa mga suggestion niyo. Kung patagal ko rin tayo. So, yan na. Ngayon, ang tanong, dito tayo sa key of D.
Balik tayo sa key of... Hindi, dito na sa key of G. Muna yan. So... Okay. Okay. So G, ano yung G? Tingnan niyo yung tingnan niyo yung modulo. Bakit sa key of G, yung F na sa sharp? Bakit sa key of G yung F na sa sharp? Okay, diba nakita niyo to? Ito, this is unique. Kasi bigla siya nagkaroon ng sharp. So, C, A, ang major chords nyo, G, A, E. Nakita mo, G sa 6, isang sharp. Diba? Teka lang, may tanong ako sa inyo. Eh, pag sa triple threat, pag sharp, ganun din, pangalawa lang din, pangalawa din. Nakalas na ano, Tapos din ang isa. tapos ka lang isa. Pero lang din. Ganun lang din, pinakalakas. So, ito, F, G. So, very good. Tama. So, makita mo kaagad, pero dapat, ano to? So, nakita mo agad isang sharp. Good. Okay. Ay, go pala. Go. Okay. G of G. So, G. Natutunan mo yung G. The principle of 1, 4, 5. 1, 4, 5. Ang major chords niya ay C, G, C, D. Gagawin mo ngayon, triad. Triad ka sa piano naman. So, triad, piano. Ito, tsaka ito. Saan ito ang G? G yan eh. Ito, ayan, ayan. So, then. So, C, ganun din. Alam niyo na yung C. Katulad ng kanina, D. Pagdating sa D, tanongin mo, bakit kaya ito nasa F sharp yung F? Bakit tremol? Sige nga. Subukan ko kayo bakit na-sharp na yung F. Ano sa ano? Nabigit siya ng... Ha? Nalagay nga dito. Bakit ito? Bakit siya nalagay dito? Bakit? So doon na tayo papasok sa whole half, whole. Bukas pa natin ito pag-aaralan. Pero, bukas pa yan. Whole half, whole half. Mga step yan. Full step, half step, full step, half step. Ngayon, dahil dito, dahil sa principle ng WWH, okay? Dahil yung sa piano, yung F doon, okay, yung whole niya, na full step, from E to F, okay? Hindi siya F, kundi F sharp dahil dapat full nga siya. Naglagay siya ng sharp, accidental na sharp. Kaya, pattern yun. Ito, pattern to para makuha mo yung spelling. So, ito, yung F sharp, kaya pag pipindutin, pag nasa key of D ka, I'm sorry. Pag nasa key of G ka, lahat ng F, saan ang F? Ito. Lahat ng F. Kaya saan lahat ng F. Okay, saan pa yung F? Ang palatandaan niyan, tatlo sila sa baba. Tabi ng tatlo. Lahat ng F, isa sharp mo na yan. Kaya saan pakita mo sa akin ang F sharp. F yan, saan ang F sharp? F sharp po ito. So, ibig sabihin, pag ang key mo, nasa key of G ka, generous, lahat ng F, F sharp na. Pag key of G ba ang pattern, ano na? Ayun na talaga yung pattern na. Yung whole na. Okay. Sa lahat. Sa lahat ng Oo. Kaya bakit nagkakaroon ng
mga sharp, mga flat. Kasi ganito yan, kung makakita niyo dito. Ito, medyo mahirap unawain. Isipin mo, ang stop, puro mga white keys lang yan. Gets nyo? Ang mga stop, wala mga blocks. Puro mga white keys lang yan. C, ano ba? C, D, E, F, G, A, B, C. Okay, kasi yan eh. C, D, E, F, G, A, B, C. Ganyan yung pagkaka-invento sa kanya. Pwede naman, bakit hindi na-invento ng ganito? Diba? C, C sharp, paglagay naman ng ganito. 5, halimbawa 5. So pag tumapat yung nota dyan, C sharp na yan. Tapos C, C sharp, tapos D, pagkatapos ng D, D sharp, heart ulit. Nag-gets nyo ako? Parang yung heart siya yung nagiging black. So, o kaya, isa pang another na ganun. So, sobrang dami. So, yung naka-invento nito, kung sino man siya, doon na lang pumasok yung sharp at yung flat. At nandun yung galingan yung nakibig, yung whole half. Whole half. Okay? So, yung pag-aaralan natin yung bukas. Ngayon, sa G, ibig sabihin, so, mag-triad tayo ng G. Kayong apat. Kasi pa Princess, ito ka. Triad ka ng G. Sa ano? Dahil palitin ni Princess. E, Key of G na nga tayo eh. Wala na nga tayo sa C. Oh, bilis na Jen, no? Yan, G. Yan, very good. Pero saan ito gagamitin mo? Una, o ganyan lagi. Tapos para may hawak na bola, gagamitin mo. Okay? So, sige. Sige, buksan nyo. Okay, sige, try it yung G. Try yung G. Try nyo na yung G? Sige, wala. Pagkatapos nyo nila try yung G, sunod na chords, ano? C. C. O, try yung C. Go. Wala na, B. Pagkatapos ng C, wala magtuturo sa inyo. D naman, D. D. Oh. Ngayon, anong sabi ko? Sa key of G, lahat ng F, isa sharp. Kaya yung F, gagawin yung F sharp. Yan, very good kayo sa amin. D na nga. D, oo. Ibig sabihin yung eto nyo, ito, yung middle finger, F yan, di ba dapat? Gagawin nyo lang F sharp. Alam nyo kung magtutuloy-tuloy tayo mag-music class lagi, mas gagaling pa ako sa kanila. Kasi ganito yan, papaliwanag ko. Nung natuto kami ng music, hindi ka agad namin ina-apply. Kaya nakakalimutan namin. Dumating yung araw pag nasa piano. Pero dito, nakita mo yung theory, ito nga yung gusto kong way ng teaching. Theory, apply agad. Theory, apply. Theory, apply. Ganun yung gusto kong learning ng mga bagong estudyante. So, D. D. Yan. Very good, very good. Ikaw, Princess. Dalawang kamay. Hindi yan suit, ha? Ikaw, okay. Sabay-sabay kayo. Okay, sabay-sabay kayo. Yan, okay na, malambot na yung kami ng kasali. Okay, 1, 2, 3, go, sabay! Kalapag! Kalapag!
Check na tayo sa key of G. Dito naman tayo sa key of F. Flat naman tayo, flat. Pag isa lang ang isa lang ang flat, ilan? Anong key nun? Anong key? Pag isa ang flat? F. F. F lang siya, walang flat. Wait lang. Anong key natin? Key of? Okay, kunin muna natin yung family chords niya. F, A, G, sorry. F. Ang tawag dyan, ang basa dito, B flat, hindi B ah. Okay, so, ano? F, B flat, tsaka C. Ayan ang mga major chords natin. Ayan, listen. Bakit naging B flat? Okay, so bilangin natin dito. C, D, E, F, G, A, B. Hala, tinamaan ng flat yung B. Ano ibig sabihin nun? So when in the key of F, whenever you will press the B, it means you will flat it. Sa Tagalog, mas madali. Ibig sabihin, sa key of F, yung nota na B, lagi mong B flat siya pipindutin. So sa yung B, hanapin nyo muna yung B. B, B. Very good. Ito ang B. Ang technique, ito, sa baba ng tatlo. B. Okay. Kuya Shani, saan ang B flat? Yan ang B, yan ang B, saan ang B flat? Pababa ka lang ng kalahati. Saan ang B flat? Yan ang B. Saan ang B flat? Baba ka ng kalahati. Baba ka ng pagganto. Okay, so go si Encel. Bakit Encel? Full step yan. Oh, mas lalo ka lumayo. Isot ka lang. Yan! Yan ang ano. Yan. Yan ang B flat.